Ang daya-daya ng mundo. Ako nilang lagi ang talunan. Mabuti pa si Isabel. Siguradong masayang-masaya na siya ngayon. Eddie, ikaw na. Ikaw na ang babae na pinagpala sa lahat. Balang araw, magiging masaya din ako. At ikaw naman ang iiyak. Hindi ako papayag na habang buhay na lang ako magpaparaya sa lahat. Ay, salamat. Sa tagal ko na nagtatrabaho dito, ngayon mo lang napansin ang kaseksihan at ang beauty ko. Bagay ba sa akin, Leo? Ha? Ang sabi ko, kung bagay ba sa akin. Hindi yung tinitingnan mo ako na parang ngayon ka lang ulit nakakita ng maganda at... ganito rin ba ka-sexy ang asawa mo noon? Oo naman. Sadya palang naiiba talaga kapag nagbubuntis ang babae. Aba, ilusyonadang babae ito Masyadong matapang. Kinukulang pa ata sa sakit. Sige, pagbibigyan kitang lintik ka. Ano pa ba? Gagawin kitang diyosa ng mga tsaka. Mahal, maawa ka. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga nagawa ko. Natukso lang ako. Taon 2006, Quezon. Bandang 8:00 ng gabi, habang nag-uusap sa harap ng malaking bahay sina Leo at Sabel, mahigit 1 taon ng sekretarya sa opisina ng punerarya ng kanyang boss at kasintahan na si Leo, ang dalaga. Sa edad niya noon na 28 taong gulang ay naipakita niya na ang kanyang husay sa pamamalakad ng punerarya. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Isa kang malaking blessing sa lahat ng tauhan ko dito sa punerarya. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Tsaka, hindi ba mas masaya magtrabaho kapag maayos ang lahat? Tapos, maganda rin ang samahan ng mga empleyado. Tsaka, kapag pinakikitunguhan mo yung mga tauhan mo ng maayos, edi gagawin din nila na maayos ang trabaho nila. Tama ka dyan. Alam mo, yan na natutunan ko sa'yo eh. Ay. Ikaw naman kasi, masyadong mainitin yung ulo mo. Noon yun, pero hindi na ngayon. Sabel, gusto ko lang din malaman mo na mahal kita. Ayaw ko nang magsayang pa ng oras kaya gusto ko sana magpakasal na tayo. Kasal? Seryoso ka ba? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? O baka naman ayaw mo. Masyado ka namang matampuhin. Siyempre gusto ko. Talaga? Oo. Oo, opo, yes. Magpapakasal ako sa'yo. Ayos! Hindi mo lang alam kung ilang beses ko nang gustong subukan mag-propose sa'yo. Kaya lang, wala eh. Natatakot ako na baka... Ano? Na baka mabusted ka? Ganun ba? Habang nag-uusap ang dalawa, napapunas na lamang ng luha si Beth. Si Beth ay matalik na kaibigan ni Sabel. Sabay silang nakapasok bilang mga empleyado ng nasabing punerarya. Ngunit dahil sa magkaibang abilidad nila pagdating sa trabaho, ay agad na na-promote ang kaibigan niyang si Sabel kesa sa kanya. Bago pa lamang sila noon, ay alam niya na sa sarili niya na may pagtingin siya sa kanilang among si Leo. Ngunit hindi niya naman magawang aminin ang kanyang nararamdaman, lalo na't si Sabel ang napupusuan ng binata. Patakbong pumasok sa kanilang kwarto si Beth at nag-impake ng mga gamit. Nadatnan pa yun ni Sabel, kaya naman labis na nagtaka ang dalaga. Beth, bakit ka nag-iempake? May problema ba? Pasensya na. Alam kong biglaan, pero kailangan ko na talagang umuwi. Pero bakit? Maayos naman ang trabaho mo dito, Besh, ikaw yon, ako hindi. Ano,
habang buhay na lang ako magtsatsaga na makipag-usap sa mga patay habang minimakeupan ko sila. Nakahanap na ako ng malilipatan. Total, close naman kayo. Jowa mo naman yung boss natin eh. Ipagpaalam mo na lamang ako sa kanya. Pero, sinong kapalit mo? Kung hindi naman sana biglaan, di ayos lang yon. Hindi ko na problema yan. Total, magaling ka naman eh. Maaasahan ka sa lahat ng bagay. Di gawan mo ng paraan. Kung gusto mo, ikaw na lang muna para hindi ka nakaupo lang maghapon. Bes naman. Bakit ba parang pakiramdam ko may galit ka sa akin? Ano ba nangyayari? May ginawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi maganda sa'yo? Bes, sabihin mo na lang. Hindi ang bigla na lang ganito. Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi ko naman yata kailangan magpaliwanag sa'yo. Huwag ka mag-alala. Kaibigan pa rin naman kita. At saka, para sa'yo din naman itong gagawin ko. Dapat magpasalamat ka pa nga sa akin eh. O paano? Tapos na ako rito. Huwag ka mag-alala, tatawagan pa rin naman kita. At kapag ikakasal ka na, imbitahan mo na lang ako, ha? Ay, oo na. Makakalimutan ba naman kita? Basta mag-iingat ka, ha? Kapag nagbagong isip mo, kapag gusto mong bumalik, bumalik ka lang. Buntong hininga na lamang at matabang ng ngiti ang itinugon sa kanya ni Beth. Sabay lumabas na yun sa kwarto at tuluyan ng umalis. Sinundan pa yun ni Isabel sa labas dahil hindi mawala sa kanya ang mag-alala para sa kanyang kaibigan. Pumasok ka na doon. Huwag mo na akong sundan. Dahil kahit ano pang gawin mo, buo na ang desisyon ko. Hindi ako galit sa'yo. Mag-iingat ka palagi dito, ha? Nang makalabas si Beth sa tarangkahan, ay tinitigan niya ang bahay at ang katabi nitong punerarya. Yun ang nagsilbi nilang tahanan ni Isabel sa loob ng mahigit 1 taon. Sabay silang pumasok, ngunit hindi pareho ang kanilang kapalaran. Pakiramdam ni Beth nung mga oras na yon ay napag-iwanan na siya at higit sa lahat, nawalan na rin siya ng pag-asa na makuha ang atensyon at pagmamahal na pinapangarap niya mula kay Leo. Sumakay si Beth ng tricycle papuntang bus terminal na bibiyahe sa Karatig Lalawigan, kung saan nakatira ang kanyang ama na si Istoy. Hindi sila magkasundo ng kanyang tatay dahil sa pagiging lasenggo nito at hindi makontrol ang sarili kapag nalalasing, mas pinili niya na lamang na magtrabaho. Siguro naman, makakahanap rin ako agad ng malilipatan na trabaho. Kahit tindera, labandera, at kahit hindi kasing laki ng sahod ko dun sa punerarya, okay lang. Ay, galit kaya si tatay sa akin? Bahala na nga. Nang makarating yun sa kanilang bahay, bandang 11:00 na ng gabi, kumatok siya ng kumatok, ngunit wala namang sumasagot. Kaya naman, pumunta na lamang siya sa gawing likod at doon dumaan sa may maliit na awang sa kusina. Yari sa kahoy ang pader at pawid naman ang bubong ng kanilang bahay. Bakas na ang kalumaan maging sa mga kagamitan. Nang tanggalin niya ang kanyang sapatos ay ramdam niya ang makapal na alikabok sa sahig na semento. Walang kuryente at tanging degaserang ilaw lamang ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng bahay nung gabing yun. Amoy na amoy niya ang alak sa loob ng kabahayan at nang sumilip siya sa kwarto ay nakahiga sa sahig ang kanyang tatay Istoy na noon ay lasing na lasing at tulog na. Agad niya yung nilapitan at tinapik sa balikat. Tay, gising! Kailangan niyo hong lumipat sa katre at malalamigan yung likod niyo. Kaya niyo pa bang bumangon? Aalalayan ko kayo. Huwag mo akong galawin at nahihila ko lahat, lintik ang bata ka. Natutulog ang tao pinakikilaman mo. Sino ka ba? Tay naman, si Beth Huto. Ano? Si Beth? Wala siya dito. Nilayasan na ako ng anak ko, saksakan ng tigas ng ulo. Iniwan na nga ako ng nanay niya, tapos pati siya, iniwan ako. Kung ayaw nila sa akin, di ayaw ko rin sa kanila. Huwag na silang babalik. Kaya ko naman mag-isa.
Ay. Ay, ang tigas naman kasi ng ulo niyo eh. Hindi ako nagtataka kung bakit iniwan tayo ni nanay. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit iniwan niya ako sa'yo. Wala ba siyang pakialam sa akin? Sarili niya lang talagang iniisip niya. Ay, ang malas ko naman talaga. Sa magulang, sa trabaho, at pati sa love life. Akalain mo sa dinami-dami ng pwede magustuhan ni Sir Leo, yung best friend ko pa talaga. Ay, maigi na rin yung umiwas ako at baka kung ano pa magawa kong mali at magkasala pa ako. Kinuha ni Beth ang isang kumot at ipinagpag. Napabuntong hininga pa yon, sabay napabahin dahil sa alikabok ng kumot na batid niyang matagal nang hindi nalalabhan. Tinupi niya yun na maayos at pilit na isinapin sa likod ng kanyang ama. Inaantok na rin ako. Sa sala na lang muna ako matutulog. Siguradong maalikabok din yung higaan ko eh. Bago lumabas ng kwarto ng kanyang ama, ay marahan niya munang tiningnan yun. Bahagya naman siyang nakaramdam ng awa para kay Mang Istoy. Hayaan nyo, Tay. Ngayong nandito na ulit ako, susubukan kong tiisin yung ugali nyo. Ay, masyado lang din akong nagpadala sa sama ng loob ko eh. Sa mga bagay na hindi nyo kayang ibigay dahil mahirap lamang tayo. Lagi ko kayong sinisisi sa lahat. Nahihirapan lang din po ako sa buhay na meron tayo, Tay. Pasensya na kayo. Ay. Nang makalabas ay kinuha niya ang walis tambo at winalisan ang pahabang upuan na yari sa kawayan sa kanilang sala. Yung dala niyang bag na rin ang ginawa niyang unan. Hindi rin naman siya gaanong nakatulog ng gabing yon. Bukod sa maraming lamok, ay marami ring sumasagi sa kanyang isipan. Bandang 5:00 ng umaga ay bumangon na siya para maglinis at magligpit sa buong kabahayan. Lumabas siya at bumili ng kape at tinapay sa tindahan, di kalayuan sa kanilang bahay. Nakapag-init na rin siya ng tubig at inilagay sa termos. Habang pawis na pawis sa pagpupunas ng basang-basahan sa sahig, ay narinig niya naman ang sunod-sunod na pag-ubo ng kanyang ama. Tumungo siya sa may pintuan ng kwarto at sinilip si Tatay Istoy, na noon ay nakaupo at hawak ang kumot na animo ay nagtataka. Akalain mo yon? Nakapagsapin pa pala ako ng higaan kagabi. Tay, mabuti naman at gising na kayo. Halina ho kayo, magkape na tayo. Oh, nandito ka pala talaga. Akala ko ay nananaginip lamang ako kagabi. Ano nakain mo't naalala mong umuwi? Dito na ho muna ako maghanap ng trabaho. Meron naman po siguro ako mapapasukan dito. Para ho, nababantayan ko kayo. Nangangayayat na ho kayo, Tay eh. Wala na ho yata kayong ginawa kundi uminom na lang ng uminom. Alak na lamang ang nagpapasaya sa akin. Kaya pabayaan mo na lamang akong uminom. Tsaka na ako magpapahinga kapag wala na akong pambili. Maganda ang ani, kaya marami akong pambili ng alak. Ay, kaya ayaw ko kayong padalhan ng pera eh. Alam ko na sa alak niyo lang uubusin. Bakit mo naman ako padadalhan eh? Hindi naman ako nang hihingi sa'yo. Ay, halina nga ho kayo, magkape na tayo para naman mawala na yung epekto ng alak sa inyo. Abat, baka naman lagnating ka kapag pinagtimpla mo ako ng kape. Sus, ang sabihin nyo, namimiss nyo na ako na timplahan kayo ng kape. Aminin. Oy, wag mo akong dinadaan sa ganyan, ha? Akala mo ba hindi ko naaalala kung paano mo ako tinakasan kasama si Isabel? Nang makapwesto si Mang Istoy sa may katamtamang laki ng hapagkainan, agad na kumuha yon ng tinapay at nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Kasi naman ayaw niyo akong payagan kaya ayun, tumakas na lang ako. Huwag niyo na ho akong pagalitan. Tsaka kahit papano nakaipon naman ho ako doon. Gusto ko po kasing ipaayos tong bahay natin. Aba,
Mabuti naman dahil kapag tag-ulan ay bumabaha na dito sa loob ng bahay. Buti nung kabataan ko ay kaya ko pa yung akyatin at ayusin. Ay, ipagawa na lang ho natin sa iba. Baka mamaya mahulog pa kayo at mabalian dyan. Magkakaproblema pa tayo. Ay, siya nga pala. Kumusta si Isabel? Umalis na rin ba siya doon? Magkasama ba kayong umuwi? Hindi ho. Ay, ito na ho yung kape nyo. Inumin nyo na. Huwag na ho nating pag-usapan si Isabel. Bakit naman? Dati wala kang ibang bukang bibig kundi Sabel. Aba, mabait ang batang yun. Inaway mo ba? Ako talaga? Hindi Bakit ko naman siya aawayin? Naiinis lang ako. Yung boss kasi namin naging boyfriend niya. Kaya from janitress, naging secretary habang ako nagme-makeup ng mga patay. Tsaka, kahit di ko naman sabihin, alam niya naman yata na may gusto ko kay Leo pero nung niligawan siya, tinanggap niya pa rin. Ay, ikakasal na nga sila Aba, mabuti naman at mapapaayos ang buhay niya. Huwag ka na magalit. Kaibigan mo yun Pwede niyong pag-awayan ng kahit na wag lang dahil sa lalaki. Aba, napakarami pang lalaki dyan. Kung si Isabel ang gusto ng leon na yun, di humanap ka na lamang ng tigre. Leo ho, hindi ho leon. Ay, pero, yun nga ho tay. Kesa mamatay ako sa sakit na makita silang masaya, di umalis na lang ako. Samantala, ano kayang nangyari kay Beth? Wala man lamang pasabi kung bakit. Naumay na siguro sa ginagawa niya. Hindi ko nga rin gets kung bakit Basta, parang may nagbago sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan pero ayaw niya talaga Ay, hayaan mo na mahal. Tatawagan ko na lamang yung bagong nag-a-apply nung nakaraan. Nanghihinayang lang ako lalo na't gamay na gamay niya na yung trabaho dito sa atin. At magaling siya mag-makeup ng bangkay Kaya nga Pero hayaan na lang muna natin siya. Kapag na-miss ako noon, babalik din yun dito. Samantala, makalipas ang 3 araw na paghahanap ng trabaho, ay agad naman natanggap si Beth bilang tagapangalaga ng isang matanda. Nag-uulyanin at umaaktong bata. Hindi niya yun maiwan-iwan hanggat hindi pa umuuwi ang amo niya sa trabaho na si Nico. Beth, pasensya na, medyo mahirap alagaan si tatay dahil sa kondisyon niya. Pero huwag ka mag-alala, babawi ako sa'yo. Buti nga, nagustuhan ka niya Kapag hindi niya kasi gusto nagbabantay sa kanya, sa unang araw pa lang nagwawala na yan. Mukha nga hong nagustuhan niya ako, kaya lang, mayat maya naman akong tinatawag. Naku, baka nagagandahan sa'yo si tatay. Naku naman, sir, hindi ko po siya masisisi. Marami na ho nagsabi niyan sa akin. Siya nga pala, kung nahihirapan kang bumiyahe sa araw-araw, huwag ka nang umuwi sa inyo. Kapag linggo ng umaga na lang dahil wala naman akong pasok, ihahatid na lang kita. Sige po, sir. Wala naman pong problema sa akin. Tsaka, wag mo na lang akong tawaging sir. Hindi naman nalalayo ang edad natin Halika, kain muna tayo. Ganito ako lagi dito. Wala akong panahon magluto kaya puro bili. Isa pa, hindi rin naman ako marunong. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Pwede ko naman kayong ipagluto. Naging maayos naman ang trabaho ni Beth hanggang sa makaramdam na siya ng pagod sa ginagawa ng matanda. Basa diaper! Mabaho! Beth! Mabaho na! Palitan mo ako diaper! Beth! Hay, ano ba? Sandali lang naman. Ang kulit-kulit mo talaga kahit kailan. Kapag hindi ka tumigil sa katatawag, iiwanan kita. Tatapusin ko lang tong paghuhugas ng mga pinggan. Huwag ka magkakalat dyan, ha? Kalat? Hindi pa naman kalat tayo ko, Sandali. Gusto mo kalat, ha? Sige, ayaw mo palitan bago? Ako natanggal nito. Baho! Beth, iligo na ako, bilis na! Ay, ano ba naman, ang kulit-kulit talaga. Sabi ng sandali lang Oo na, sandali lang. Nang puntahan ni Beth ang matanda sa kwarto,
ay napasigaw siya sa inis at halos masuka sa napakabahong amoy. Buisit ka talaga, matanda ka. Wala ka na bang alam gawin kundi pahirapan ako? Bakit ba kasi hindi ka marunong maghintay Aray, sakit naman nun. Tama na, huwag ka nagagalit. Salbahe, sumbong kita kay Nico. Subukan mo na magsumbong. Hindi lang yan ang mapapala mo sa akin. Hindi mo ba nakikita? Napakadugyot mo. Wala ka nang ginawa kundi pahirapan ako. Tumayo ka dyan. Naririnig mo? Bilisan mo at pumunta ka sa banyo. Ay nako. May mga pagkakataon na sadyang hindi mapigilan ni Beth ang kanyang sariling emosyon. Kung minsan masaya siya, pero kung may simpleng bagay na makakatrigger sa kanya, ay bigla na lang magbabago ang kanyang emosyon, dahilan para masaktan niya ang matanda. May mga pagkakataon na napapansin niya na rin ang kanyang sarili, ngunit pinagsasawalang bahala niya lamang yun. Iniisip niya na marahil pagod lamang siya sa pagtatrabaho. Isang araw, matapos maihatid ni Nico ang dalaga, ay agad naman yung nagpasalamat. Salamat ho sa paghatid. Aagahan ko na lang ho bukas. Sige Beth, walang anuman. Napaayos nyo na pala yung bahay nyo. Maganda, ang preskong tingnan. Pinapalitan ko lang ho yung pawid at ilang lumang tabla. Yan po kasi ang gusto ni tatay para mapresko daw. Salamat ho sa tulong ninyo. May kuryente na rin ho kami. Walang anuman. Sige, bukas na lang ulit ha. Siguro naman, nandun ka na bago ako pumasok sa trabaho. Opo, sigurado po yan. Sige na, ingat po kayo. Agad naman nang umalis ang binata sakay ang kanyang kotse. Kumakaway pa yun kay Beth na natanawan naman ni Mang Istoy. Ano yan, ha? Alin ho, tay? Yung mga ngiti at pakaway-kaway na ganon. Tay naman, pati ba naman yon bibigyan nyo ng mali siya? Malamang nagpapaalam lang ho yung tao. Sus, sa edad ko to, hindi mo na ako maloloko, oy. Maming ka nga sa akin. Nagkakaigihan na ba kayo nung... Bakit, tay? Bawal ba kung sakali? Mabait naman ho si Nico at saka ang cute kaya niya. Yun nga lang. Ay, pagod na akong alagaan yung ulyanin niyang ama. Nakakainis, nakakadiri na at ubus ng pasensya ko. Yun naman pala Bakit ka pa nagtsatsaga doon? Dahil kay Nico? Malamang, malay niyo kapag wala na yung matanda, di si Nico na lang ang asikasuhin ko. Baka naman kapag wala na yung matanda, mawalan ka na rin ng trabaho. Hindi yan. Alam nyo, nararamdaman ko, konting-konti na lang, aamin na sa akin yung si Nico. Siya, mabuti kung ganun. Basta wag ka masyadong umasa at baka masaktan ka lang. Alam mo, minsan kami mga lalaki, iba yung pinapakita namin sa nararamdaman namin. Mahirap basahin ang utak ng isang tao. Kaya kung ako sa'yo, hanggat hindi pa mismong galing sa bibig niya na may gusto siya sa'yo, kalma mo lang yung puso mo. Mahirap umasa sa wala, anak. Hay, hindi ko alam kung concerned ba kayo sa akin o binibigyan niyo ako ng dahilan para magising sa pagiging delulo ko. Delulo? Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun Minumura mo ba ako? Ay, hindi ho. Ayan tay, pambili niyo yan ng pagkain ha? Uulitin ko, pambili ng pagkain, hindi pambili ng alak. Huwag niyo nang pilitin ang katawan niyong magtanim at baka magkasakit pa kayo. Kotang-kota na ako sa pag-aalaga sa matanda. Ayaw mo lang akong alagaan Ay, pero kung sakali man, hindi na ako magpapaalaga sa'yo, kaya huwag mo akong problemahin. Pasensya na, parang mamamatay talaga ako kapag hindi ako nakatikim ng alak, lalo ako nanghihina. Baka naman pwede mo tong dagdagan ng pang 1 4 kantos. Ay, sadya ba talaga makulit kapag matanda na? Ayan po, 1 lang ha, tapos matulog na. Ayaw! Salamat anak ha. Bahagya pang pinisil ni Tatay Istoy ang ilong ni Beth. Napatulala naman bahagya si Beth
habang pinagmamasdan papalabas ng kanilang tarangkahan ang kanyang ama. Madalas kasi yung ginagawa sa kanya ni Mang Istoy nung siya ay bata pa. Ay, kahit si tatay na ang pinakapasaway na tatay sa buong mundo, mahal na mahal ko pa rin talaga siya. Siguro nga may mga bagay na hindi ko lang maintindihan noon. Paano? Sino ba naman ang matutuwa sa tatay na araw-araw na lang lasing at galit sa mundo? Nang makapasok sa loob, napansin niya na malinis ang buong bahay. Aba, very good naman ang tatay ko Nagbagong buhay? Bumabait na nga yata. Sa kabilang banda, Mang Homer, kumusta? Pauwi na ho kayo? Opo, madam. Bakit po? Pakiabot naman po to kay Popoy. Sabi po kasi ni Gilbert, nilalagnat yung anak niya. Mga prutas ho yan, pinabili ko kay Leo sa bayan. Hindi ko na kasi naabutan si Gilbert, mukhang umuwi na ng mas maaga. Nako, maraming salamat ho. Napakabait niyo po talaga. Siguradong matutuwa po si Popoy nito. Walang anuman ho, Mang Homer. Sige na po, umuwi na po kayo at paparating naman na ho yung kapalitan ninyo. Nakangiting umalis si Mang Homer, bit-bit ang mga prutas na nakalagay sa isang may katamtamang laking supot. Mahal, pahinga ka na. Anong oras na Baka mamaya masobrahan ka sa pagod. Alam mo naman, bawal sa buntis ang masyadong napapagod. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko naman, mahal. Tsaka, kailangan maayos ang lahat bago ang kasal natin para makapag-focus tayo. Ang misis ko talaga, oo. Masyadong hands-on sa trabaho. Oy siya, basta pag nakaramdam ka ng pagod, magpahinga, ha? Opo, huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan tong anak natin. I love you. I love you too, mahal. Kayo ng baby natin. Ay. Oh, bakit? Naalala ko lang si Beth. Hindi ko kasi makontak. Kumusta na kaya siya, no? Mukhang nagpalit na ng number o baka busy lang talaga siya. Baka nga busy lang sa bago niyang trabaho. Ay, gusto ko sana nandito siya sa kasal natin Wala na akong magulang at siya lang naman na nag-iisang kaibigan ko, kaya gusto ko sanang... Mahal, kung gusto niyang pumunta sa espesyal na araw natin, pupunta talaga yon. Pero kung ayaw niya, hayaan na lang natin. Alam mo, ang importante, nandun tayo pareho. Isa pa, ganun talaga. Hindi lahat ng taong mahalaga sa atin ay mananatili sa buhay natin. Lalo na kapag usapang kaibigan. Hindi natin hawak ang isip nila at hindi tayo nakakasiguro kung hanggang kailan tayo importante sa buhay nila. Sabagay, ganun na nga siguro. Tsaka napapansin ko na rin talaga na habang tumatagal ay nagbabago na siya sa pakikitungo sa akin. Siguro nananawa na siya. Mula high school ba naman magkasama na kami. Ay, ewan ko ba? Basta namimiss ko lang talaga yung kaibigan ko. Tama na yan. Huwag ka na masyadong malungkot at baka paglabas ng baby natin nakasimangot yan. Sige ka. Ay, loko ka talaga. Ito na nga. Hindi ko na lang muna iisipin ang mga bagay-bagay. Mukhang kailangan ko na nga rin magpahinga. Agad namang hinatid ni Leo si Sabel sa kanilang kwarto. Mula nang umalis si Beth ay nagpasya na si Leo at Sabel na magsama bilang mag-asawa. Habang nag-aasikaso ng kanilang kasal ay patuloy pa rin ang magandang pamamalakad nila sa punerarya at nakahanap na rin naman sila ng kapalit ni Beth bilang taga-ayos ng mga patay matapos iembalsamo. Makalipas ang ilan pang linggo, nang marinig ni Beth ang busina ng sasakyan ni Nico ay agad siyang sumilip sa bintana. Dahil sa maghapong pagod sa pagtatrabaho ay siguradong mapapawi yon kapag nasilayan niya na ang maamong muka at magandang ngiti ng binata. Teka, sinong babae? Hindi pwede mangyari to. Hindi siya pwede magkagusto sa iba. Napakuyom ng palad at pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Nilingon nun ang mahimbing na natutulog na matanda.
Hindi ako makakapayag na mauuwi lang sa wala ang lahat ng pagsasakripisyo at pagtitiis ko dito para sa iyo, Nico. Hindi ako makakapayag na maagaw ka ng babaeng yan sa akin. Nang makapasok si Nico kasama ang kanyang kasintahan, pinili na lamang ni Beth na manatili sa kwarto ng matanda. Hindi yun mapakali at pasilip-silip sa dalawa na noon ay masayang-masaya na nagkukwentuhan. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang kanyang luha nang makita niya ang suot na singsing ng babae at marahan pa yung hinagkan ni Nico sa labi. Psst! Ano sinisilip mo dyan? Umiiyak ka ba? Ako? Umiiyak? Hindi ah. Bakit naman ako iiyak? Napuwing lamang ako. Matulog ka na nga lang dyan. Umiiyak ka eh. Umiiyak ka oh. Gutom na ako. Gusto kong manood ng TV sa sala. Ano? Bawal. Hindi pwedeng lumabas, may bisita ang anak nyo. Hindi kayo nakaligo kanina kaya dito lamang kayo. Huwag kayo makulit ha. Tatamaan kayo sa akin. Yumuko na lamang ang matanda, sabay tumalikod sa dalaga. Salbahe! Salbahe! Anong binubulong-bulong mo dyan? Salbahe! Abat! Halos mapatakbo si Beth sa matanda para takpan ang bibig noon. Nang marinig naman ni Nico ang sigaw, ay nagpaalam muna yon sa kanyang kasintahan. Bakit sumisigaw si Tatang? Ano po? Gusto niya kasing lumabas at manood ng TV. Sabi ko ho, may bisita kayo kaya hindi pwede. Tatang, dito na lang ho kayo manood. O, ayan, wag hong makulit, ha? Salbaheng babae! Salbahe! Tatang, masama naman yan eh. Mahal na mahal kaya kayo ni Beth. Alam niyo ba na siya lang ang bukod tanging tumagal sa inyo? Kaya wag na kayo nagagalit. Siya nga po pala, kasama ko si Eunice. Nagkabalikan na ho kami. Si Eunice? Mabait at magandang babae yun. Asan siya? Pwede ko ba siya makausap? Nang tawagin ni Nico si Eunice, masaya yung pumasok at nakipagkwentuhan sa matanda. Kitang-kita ni Beth ang saya sa mukha ni Nico habang pinagmamasdan ang kanyang ama at ang kasintahan nito. Halo-halong emosyon at matipid na ngumiti lamang siya bago lumabas ng kwarto at huminga. Hindi pa siya nakakalayo nang bigla siyang tawagin ni Nico. Beth, pwede mo ba kaming ipagluto? Kung okay lang? Sige ho, wala naman hong problema. Ano po bang lulutuin ko? Ikaw nang bahala. Hindi naman mapili sa ulam si Eunice eh. Salamat ha. Tumango na lamang ang dalaga at dumiretso na sa kusina. Hindi naman mapili sa ulam si Eunice. Mga biset. At kinuha pa akong kusinera. Kung lagyan ko kaya ng laso ng pagkain ng Eunice na yan, lahat na lang ba na lalaki mamahalin ko mapupunta sa iba? Bakit ba hindi ako? Bakit ako na lang lagi ang hindi nagugustuhan at hindi napipili? Ano bang mali sa akin? Nagpatuloy pa rin yon sa kanyang ginagawa. Mabilis niyang natapos ang paggagayat. Paulit-ulit niya pang nililinisan ang lababo at halos pati ang kamay niya ay magkanda sugat-sugat na sa kakakuskus noon. Mabilis ang paghinga at ramdam na ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka. Habang nakasalang ang kanyang nilulutong ulam ay umupo muna siya nang maramdaman ang panlalamig ng kanyang paa at kamay. Halos masuka pa siya nang maramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Pilit niyang pinapakalma ang sarili ng mga sandaling yun. Hanggang sa tinapik ni Nico ang kanyang balikat at tiningnan siya nito sa muka. Okay ka lang? Kanina pa kita tinatawag, parang hindi mo ako naririnig. Tsaka, bakit parang pawis na pawis at namumula ka? Katatapos ko lang kasing maglinis ng lababo. Medyo maalinsangan din kasi dito. Nakasalang na po pala yung ulam na ipinapaluto nyo. Sige na po, tatawagin ko na lang kayo kapag luto na. Okay. Sure ka? Okay ka lang? Oo naman. Lagi naman akong okay. Nang matapos magluto ay agad naman na yung naghain
at sabay-sabay na silang kumain. Nanatili na lamang siyang nakayuko at tila ba walang nakikita na kasama sa hapagkainan. Pagkatapos ng mahabang gabing yun, nang makaalis na si Eunice, ay tila ba nabunutan siya ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Ano ba? Bakit pa ako nasasaktan ng ganito? Baliw ka ba? Tama si tatay. Mas masakit umasa sa wala. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi na lang ako nagtiyaga dito. Para mailabas lahat ng sama ng loob, ay kumuha pa yon ng 2 beer sa ref at dinala sa kanyang kwarto. Nakaawang ng kaunti ang pinto noon at nang sinilip ni Nico ang dalaga, ay halos paubos na ang 2 bote. Mukhang may pinagdadaanan si Beth. Kawawa naman. Baka namimiss niya ng tatay niya o di kaya baka hiniwalayan siya ng syota niya. Ang daya-daya ng mundo. Ako na lang lagi ang talunan. Mabuti pa si Isabel. Siguradong masayang-masaya na siya ngayon. Eddie, ikaw na. Ikaw nang babae na pinagpala sa lahat. Balang araw, magiging masaya din ako. At ikaw naman ang iiyak. Hindi ako papayag na habang buhay na lang ako nagpaparaya sa lahat. Kinabukasan, paggising ni Beth, naramdaman niya na ang bigat ng kanyang pakiramdam. Rinding-rindi siya sa boses ng matanda sa tuwing tinatawag siya noon. Hindi rin siya mapakali. Gusto niya lang maglinis ng bahay. Pinaliguan niya rin ang matanda at napapaaray yun dahil sa lakas ng kanyang pagkakahilod, pero tuloy-tuloy lang siya na parabang walang naririnig at pakialam sa nangyayari sa kanyang paligid. Ilang sandali pa, Ano ba? Kalilinis ko lang sa'yo tapos nagkalat ka na naman. Pagod na ako. Tumayo ka dyan. Linisin mo sarili mo dun sa banyo. Tumayo ka sabi. Ano? Hindi mo ba ako naririnig? Tama na! Masakit! Ayaw ko na sa'yo! Bakit? Ayaw mo sa akin? Akala mo ba gusto ko magpakahirap na mag-alaga sa'yo, ha? Kung ayaw mo sa akin, mas lalong ayaw ko sa'yo. Beth, tama na. Sinasaktan mo si tatay. Kaya pala niya sinasabi na ayaw niya sa'yo dahil sinasaktan mo siya. Kailan pa yan? Alam mo bang pwede kitang ipakulong sa ginagawa mo? Sinasahuran kita na maayos tapos ito lang palang ginagawa mo sa kanya? Umalis ka na! Nico, makinig ka sa akin. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Magpapaliwanag ako, pakiusap. Sapat na nakita ko. Hindi to gawain ng matinong tao. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, ipapadampot kita sa pulis. Umiiyak na tumakbo si Beth papunta sa kanyang kwarto at nagmamadaling kinuha ang kanyang mga gamit. Patakbong lumabas ng bahay at wala sa sariling naglakad papalayo. Napaupo yun sa isang tabi at pinilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago sumakay ng tricycle. 10:00 na ng gabi nang siya ay makarating sa kanilang bahay. Nagtataka pa siya kung bakit bukas na bukas pa rin ang kanilang pinto. Bigla naman siyang kinabahan at nagmadaling pumasok sa loob. Tatay, sabi ko na nga ba lasing na naman kayo eh. Nilapitan niya yon para gisingin sa mahimbing na pagkakatulog, pero wala naman siyang naamoy na alak. Napakunot noo ang dalaga at hinawakan ang kanyang tatay Istoy na noon ay malamig na. Tatay, huwag naman po kayo nagbibiro ng ganyan. Tay, gumising ka. Kailangan ko kayo, tay. Lalo lamang nadagdagan ang sakit at bigat ng kanyang pakiramdam nang nawala na rin sa buhay niya ang kanyang ama. Sa huling pagkakataon, habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha, ay nangako siya sa puntod ng kanyang ama na yun na ang huling beses na siya ay iiyak. Ang daya niyo naman, tay. Kung kailan naman maayos na tayo, tsaka niyo naman ako iniwan.
Pero huwag kayong mag-alala. Katulad niyo, sanay din ako mag-isa. Pangako, Tay. Ito na ang huling beses na iiyak ako. Hindi ako papayag na maging habang buhay na talunan. Kukunin ko kung ano nararapat sa aking buhay. Isinusumpa ko yan. Makalipas ang 1 linggo, matapos mailibing si Mang Istoy ay muling bumalik sa punerarya si Beth. Nang makita yun ni Isabel ay agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap. Sabi ko na nga, babalik ka. Nagkatotoo ang panaginip ko. Kamusta ka na? Bakit parang ang payat-payat mo ngayon? May problema ba? O ay ka, Besh, kalma. Okay lang ako. Pero mas masaya kung may babalikan pa akong trabaho dito. Oo naman. Sakto naghahanap ako ng kapalit ko. Ano kasi, kailangan kong magpahinga muna sa pagtatrabaho dahil masela ng pagbubuntis ko. Buntis ka? Akalain mo yon? Hindi ko agad napansin. Akala ko tumaba ka lang talaga eh. Teka, ano nga ang sabi mo? Naghahanap ka ng kapalit mo bilang sekretarya? Tama ba? Oo, yun na nga. At syempre dapat kilala at mapagkakatiwalaan namin ni Leo. Buti na lang talaga bumalik ka. Nako, baka naman hindi ko kaya yan ha? Hindi naman ako kasing galing mo. Huwag ka mag-alala, nandito pa rin naman ako para turuan at i-guide ka. Kung hindi naman ako, nandyan naman si Leo. Nasaan na nga ba yun? Siguradong matutuwa siya kapag nakita ka. Oh, ayan na pala. Ang ganda naman ng ngiti ng mahal ko ah. Uy, teka, nandito ka pala. Kaya naman pala akala ko naman kung sino ng magandang aplikante ang dumating. Ano, ready ka na ba ulit magtrabaho dito? Oo naman. Wala naman akong inaatrasan eh. Basta ba tuturuan mo ako? Ay, ang ibig kong sabihin, kung tuturuan niyo ako mag-asawa sa mga dapat kong gawin, siguradong matututo ako agad. Walang problema. Babakapan ka namin itong best friend mo. Wala kailangan mag-ingat para sa aming baby. Siya nga pala, sayang hindi ka nakadalo sa kasal namin noong nakaraan. Talaga? Kasal na pala kayo? Mukhang nahuli nga ako sa balita Paano, ilang beses kitang tinatawagan pero hindi ka naman makontak. Mas masaya sana kung nandun ka. Charotera ka, te. Ayos lang yon. Ang importante na tuloy yung kasal nyo. Congrats ha. Masayang-masaya ako para sa inyo. Lalo na sa'yo, Beshi. Magpakasaya ka dahil lahat ng meron ka ngayon ay makukuha ko rin sa tamang panahon at pagkakataon. Beshi, halika na. Ihahatid kita sa kwarto mo. Hoy, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang ako. Ano nga yon? Ang sabi ko, ihahatid kita sa kwarto mo. Sabayan mo rin muna ako magmerienda at nagugutom na naman ako. Masyadong matakaw tong inaanak mo eh. Mahal, ikaw na munang bahala dyan ha. Sige mahal, take your time. Sigurado marami kayong pag-uusapan. Matapos mailagay ni Beth ang kanyang gamit sa kanyang silid, niyaya yun ni Isabel sa kanilang kwarto para ipakita ang mga larawan nila noong kasal. Ayan, tingnan mo. Ang ganda, diba? Pero mas masaya at mas maganda sana kung kasama ka namin dyan. Okay lang yon, Besh. Ang importante, masaya ka pa rin naman at natuloy ang kasal nyo. Tapos ngayon, magkakababy ka na. Ang bilis ng panahon. Totoo yan, Besh. Kaya ikaw, mag-asawa ka na rin. Huwag mong problemahin ang love life ko. Pasasaan ba't isa sa mga araw nito, makukuha ko na rin ang gusto kong lalaki. At kapag nagkataon, hinding-hindi ko na siya pakakawalan pa. Pagkatapos nilang magkwentuhan ay tumungo naman sila sa kusina para kumain. Habang nagkukwento si Isabel ng kung ano-ano, ay lumilipad naman ang isip ni Beth at nagpaplano ng mga susunod niyang gagawin. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang lumaki ang tiyan ni Isabel. Nasa 8 buwan na yon, habang lumalaki ang tiyan nito ay ramdam niya na ang hirap ng unang pagbubuntis. Sinabayan pa kasi yon ng pagkakaroon niya ng mga pantal sa katawan na natural lang na nararanasan ng ilang nagbubuntis.
Nawalan din ito ng gana sa mga nakagawian nilang gawing mag-asawa dahil pareho silang abala sa kanilang trabaho. Madalas kapag pumapasok sa kwarto nila ay mahimbing nang natutulog si Isabel at nadidismaya naman si Leo kapag nakikita niya ang mga butlig sa katawan ng kanyang asawa. Isang gabi, bandang 8:00, bagong ligo si Beth at halos maligo na rin yun sa pabango. Malayo pa ay humahalimuyak na sa opisina at nakarating ang amoy noon sa iba pang silid. Isang matamis na ngiti ang bumungad kay Leo habang naglalakad papalapit sa mesa niya ang babae. Oh, may lakad ka ba? Bakit parang may date ka yata? Ang sexy mo naman masyado. Ay, salamat. Sa tagal ko nang nagtrabaho dito, ngayon mo lang napansin ang kaseksihan at beauty ko. Bagay ba sa akin, Leo? Ha? Ang sabi ko kung bagay ba sa akin. Hindi yung tinitingnan mo ko na parang ngayon ka lang ulit nakakita ng maganda at... ganito rin ba ka-sexy ang asawa mo noon? Ha? Oo naman. Sadya palang naiiba na talaga kapag nagbubuntis ang babae, no? Sa true, pero okay lang naman yan. Kahit sino namang lalaki, medyo madidismaya kapag ganun kalosyang at maraming katikati ang katabi niya at yayakap-yakapin mo sa gabi. Hindi ba? Okay lang naman yun. Babalik din naman yan sa normal kapag nakapanganak na siya at mahalagaan niya rin naman ulit ang sarili niya. Ang sabihin mo, pabaya lang din talaga siya sa katawan niya. Alam mo, nababasa ko yung isip mo ngayon. Meron kang kailangan na hindi niya kayang ibigay sa'yo, hindi ba? Alam mo, Leo, kung imumulat mo lang ang mga mata mo, makikita mo na nandito lang sa harap mo ang hinahanap mo. Akma niya sanang hahalikan si Leo, ngunit bahagya siyang itinulak ng lalaki. Beth, ano ba? Hindi tama yung ginagawa mo. May asawa ko. Kaibigan mong asawa ko. Tapos, ano naman ngayon? Alam mo, wala naman akong balak sabihin sa kanya kung sakaling pagbigyan kita ngayon sa gusto mo. Gusto ko ba o baka naman ikaw may gusto? Okay, sabihin mo na kung ano gusto mong sabihin. Ano? Ayaw mo ba talaga, Leo? Minsan lang mangyaring ganitong pagkakataon. Hindi ka ba nalulungkot? Kasi ako... Bago pa man matapos sa pagsasalita si Beth, ay agad siyang sinunggaban ni Leo ng mapusok na halik. Nang mga oras na yon ay napaatras si Mang Homer at Gilbert sa kanilang nakita, kaya bumalik na lamang sila sa silid kung saan sila nag-eembalsamo ng patay. Diyos ko, kawawa naman si Ma'am Sabel. Wala siyang kalam-alam sa ginagawa ng asawa at kaibigan niya. Nababaliw na siya para ipagpalit si Madam sa kaibigan pa mismo nito. Kita mo naman yung suot ng babae. Kita na ang kaluluwa Sino ba naman ang hindi matatangay sa ganon? Isa ka rin, tay. Isumbong kaya kita kay nanay. Hindi rason yun kung mahal niya ang asawa niya kahit maghubad yung babae sa harap niya. Hindi niya papatulan yun. Ay, magtrabaho na nga lamang tayo. Sana lang ay malaman na ito ni Isabel bago pa mahuli ang lahat. Baka isang araw paggising niya wala na ang asawa at negosyong pinaghirapan niya dahil sa ahas niyang kaibigan. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad sa labas ng bahay si Isabel at nagpapaaraw ay masaya siyang binati ni Mang Homer. Malapit na po yata kayong mga anak. Ang laki na ng tiyan niyo at namamanas na rin yung paa ninyo. Oo nga po, Mang Homer. Sana nga po lumabas na siya at hirap na po talaga ako pero kailangan ko po itong tiisin. Ay, pasasaan ba't makakaraos din naman po ako? Tama ka dyan. Palagi ka lang magdasal at mag-iingat. Tinapik ni Mang Homer sa balikat si Isabel at napabuntong hininga. Sabay tiningnan niya sa mata ang babae na tila ba punong-puno ng awa. Mag-iingat ka sa mga taong nasa paligid mo. At bantayan mo na maayos ang mga bagay na para sa'yo, lalong-lalo na ang asawa mo. Agad nang umalis ang matanda na noon ay pauwi na. Napaisip naman si Isabel at biglang kinabahan sa sinabi ng matandang embalsamador. Kaya naman agad siyang pumasok
at pasimpleng nagbamasid sa opisina ng kanyang asawa, kung saan abalang nagtatrabaho ang kaibigan niyang si Beth. Kapansin-pansin ang kakaibang tinginan at mga ngitian ng dalawa. Pilit pa ring pinakalma ni Isabel ang kanyang sarili dahil kinakailangan niya ng sapat na ebidensya sa kanyang hinala nung mga oras na yon. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang makaramdam ng bahagyang pagkirot, kaya pinili niya na lamang na bumalik sa kwarto para makapagpahinga at makapag-isip-isip. Pagsapit ng gabi, habang nakatalikod sa isa't isa ang mag-asawa na nakahiga sa kanilang kama, ay para namang dinadaga ang dibdib ni Isabel. Gustong-gusto niya nang tanungin ang asawa, ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Hinayaan niya na lamang na dumaloy ang mga nagngingilid niyang luha sa kanyang mga mata at nagpanggap na mahimbing nang natutulog. Maya-maya, dahan-dahan niyang naramdaman ang pagtayo ni Leo sa pagkakahiga at dahan-dahang binuksan ang pinto. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas din si Isabel kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod sa kaba at takot sa posible niyang malaman sa gabing yon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid ng kanyang kaibigan at dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Agad niyang sinugod ang kanyang asawa na noon ay wala ng pangtaas na damit na nakikipaghalikan kay Beth na wala ng saplot. Mga hayop! Mga taksil! Mahal, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ito? Ano yung ginagawa niyo, ha? At ikaw babaeng malandi ka. Pinagkatiwalaan kita at higit sa lahat kaibigan kita. Paano mo nagawa sa akin to? Masyado ka namang madamot, Isabel. Hindi ba pwedeng ako naman na maging masaya ngayon? Dapat ba palagi na lang ikaw? Ngayon, alam mo ng pakiramdam ng maagawan at maging talunan. Isa kang traidor. Mga traidor kayo sa buhay ko. Pagbabayaran niyo ito. Ipapakulong ko kayo, mga immoral. Ah, ganon. Ipapakulong pala, ha? Halika dito. Papatayin muna kita bago ako makulong. Tumama ng malakas ang ulo ni Isabel sa tukador bago natumba at paulit-ulit pa yun inuntog ni Beth. Hinila naman ni Leo ang babae para awatin. Ano ba? Tama na! Anong ginawa mo? Kapag hindi ko siya pinatay, makukulong tayo pareho. Makukulong tayo dahil sa ginawa mo. Nag-iisip ka ba? Buntis ang asawa ko. Teka nga, bakit mo parang ako lang ang may kasalanan dito? Pareho naman natin ginusto nangyari, ha? Mahal, sorry. Gumising ka. Patawarin mo ako. Tigilan mo na yan. Ngayon ka pa ba makukonsensya? Kailangan natin gumawa ng paraan. Walang pwede makalam sa nangyari dahil sigurado mabubulok tayo sa kulungan. Pero hindi akong pumatay sa kanya. Kapag nakulong ako, sisiguruhin ko na magkasama tayo. Ilalaglag kita. Ngayon mamili ka. Gagawan natin ng paraan to o mabubulok tayo pareho sa kulungan. Wala nang nagawa pa si Leo kundi sumunod na lamang sa mga sinasabi ni Beth. Binalot nila yun ng kumot at dinala sa isang lote kung saan ibinabaon ang dugo at mga laman loob ng mga patay matapos embalsamuhin. Bilisan mo paghukay at baka may makakita pa sa atin dito. Beth, hindi ito kakayanin ng konsensya ko. Mahal ko si Isabel at ang anak namin. Tumigil ka na, pwede ba? Kung gusto mo samahan mo ang asawa at anak mo sa hukay. Ano, gusto mo? Sabihin mo lang. Para kang sira dyan. Paano mo ba nagagawang tumawa sa ganitong sitwasyon? Hindi mo ba nakikita? Nakapatay ka. Mamamatay tao ka. Huwag ka nga magpanggap na santo dahil ikaw rin naman ang punot dulo ng lahat ng ito. Uulitin ko, hindi mangyayari to kung hindi ka pumatol sa akin. Tsaka huwag kang praning. Huwag ka mag-alala, Leo, dahil kapag ako naging asawa mo, kayang-kaya kong higitan si Isabel. Ayaw mo ba nun? Malaya natin magagawa ang gusto natin. Kung natatakot ka, bakit hindi na lang natin ibenta ang punerarya at magpakalayo-layo tayo? Hindi ba? Samantala,
Tay, halika. Si Boss at si Beth, nakita ko silang papunta sa lote na may dalang patay. Hindi ko alam kung sino, basta ibang kutob ko. Kailangan natin malaman kung sino yun. Ay, Diyos ko po, huwag naman sana. Kahit malakas ang buhos ng ulan, sinuong yon ng mag-ama mapuntahan lamang at mahukay ang ibinaon na bangkay ni Beth at Leo sa loteng yon. Bilisan mo, Gilbert. Masyado na malakas ang ulan. Hindi rin nila pwedeng malaman na nandito tayo at may alam tayo sa nangyari. Nang mahukay ay agad nilang binuksan ang kumot na nakapulupot sa katawan nito, at nang makita nila ang duguang muka at ulo ni Isabel, ay napahagulhol ang dalawa. Ngunit ilang sandali lamang ay biglang nagkamalay ang babae. Tulong! Tay, buhay pa siya. Kailangan ko po siya mandala sa ospital. Ako na po ang bahala. Ayusin niyo na lamang ho ito para hindi nila malaman na buhay pa si Ma'am Isabel. Pagkatapos, bumalik na kayo kaagad. Sige na, iligtas mo ang buhay na mag-ina. Pasusunurin ko na lang doon ang nanay mo. Diyos ko, kayo na po ang bahala kay Isabel at sa batang nasa sinapupunan niya. Nang sumunod na araw, maayos naman ho ang resulta ng mga test namin sa inyo, ngunit ikinalulungkot ko, Mrs. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit wala na talagang buhay ang bata sa inyong sinapupunan. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Hindi. Ang baby ko. Ma'am, may dahilan po kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa ngayon, magpasalamat na lang po tayo sa Diyos na ligtas po kayo. Kailangan mong tulungan ang sarili mong bumangon, Isabel. Dahil kung gusto mong pagbayarin ng mga walang pusong may gawa ng lahat ng ito, kailangan mong maging matapang at malakas na harapin sila. Huwag mong hayaang malunod ang sarili mo sa lungkot at galit. Gamitin mo ito para bumangon at pagbayarin sila sa kanilang mga kasalanan. Makalipas ang 1 linggo, isang malungkot na balita ang ipinaabot ni Leo sa mga tauhan nila matapos niyang kausapin ang mga yon. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Ginawa ko naman ng lahat para mailigtas ang mag-ina ko pero wala na sila. Pasensya na lamang kung hindi ko na naiuwi dito ang bangkay nila dahil ayaw ko na makita pang pinaglalamayan ng asawa at anak ko. Pero alam ko kung nasan man sila ngayon, lalo na si Isabel. Sobra-sobra siya nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil sa nangyari, nagpasya ako na isara na lamang ang puneraryang ito. Kailangan ko ng sapat na panahon para kalimutan ang mga nangyari sa amin. Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa sarili mong asawa. Wala kang konsensya. Siguradong pagsisisihan mo lahat ng ito, Leo. Napakasama mo. Oh, ano pang tinutunga-tunga nyo? Magselis na kayo. Wala naman ang utang na sahod sa inyo si boss kaya wag na kayong malungkot. Kung ako sa inyo, bukas na bukas din, maghanap na kayo ng bagong trabaho. Mabuti ka pa. Parang hindi ka namatayan ng matalik na kaibigan. Bakit? Kailangan ba maglupasay pa ako sa iyak? Tiyosera kang matanda ka. Umuwi ka na nga. Hay! Kinagabihan. Ito po lahat ng papel at yung bag na ipinakuha ninyo. Buti at hindi nila napansin na wala ako habang nagmi-meeting sila. Salamat, Gilbert. Maraming salamat. Malaking bagay ito para makuha ko lahat ng meron si Leo. Isa pa, hindi ko hahayaang makinabang ang kabit niya. Akala siguro nila matatakasan nila ang lahat. Mga baliw. Ngayon tingnan ko lang kung paano sila makakawala sa sarili nilang patibong. Kinabukasan, matapos limasin ni Isabel ang lahat ng pera sa bangko kung saan nakalagay ang pera ng punerarya at hawak niya na rin ang mga ATM nilang mag-asawa, ay isang bagay pa ang pinagkaabalahan nila ni Aling Diday. Asawa yon ni Mang Homer.
Doon muna siya pansamantalang naninirahan, lalo na at ang mga yon ang naging katuwang niya upang pagbayarin sina Leo at Beth sa kanilang mga naging kasalanan. Gwapo naman pala talaga itong asawa mo. Kaya naman siguro'y nasilaw itong higad na kaibigan mo. Ay, ibang klase. Dati ay sa pelikula ko lamang napapanood ang mga ganito. Hindi ko sukat akalain na mangyayari sa isang mabuting taong katulad mo. Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Tuluyan ko na ba? Hindi po. Patayin natin sila ng dahan-dahan. Gusto kong makita silang nahihirapan, gumagapang sa hirap at sakit. Gusto kong magmakaawa sila sa harap ko habang unti-unti silang inuusig ng kanilang konsensya. May konsensya ba mga ito? Parang wala naman. Huwag ka mag-alala, ako ang bahala. Ipapatikim ko sa kanila ang tripleng balik ng mga taksil at naging dahilan ng pagkamatay ng anak mo. Sige na, magpahinga ka na. At bukas na bukas rin ay makikita mo ng resulta ng iyong mga kahilingan. Samantala, Nasaan na yung mga gamit ni Isabel? Yung bag niya, nandun lahat. Pati yung mga importanteng dokumento nawawala din. Umamin ka nga. Pinakailaman mo ba? Ano? Mali ka ba naman dyan? Ano akala mo sa akin, magnanakaw? Nagawa mo ang pumatay eh. Magnakaw pa kaya? Wala nga akong alam. Bakit pang kulit mo? Aray ko, Leo. Ang sakit ng dibdib ko. Huwag mo ako inaartehan. Sabihin mo na lang kasi kung nasan yung... Ha? Ano yan? Mga uod at anong klaseng insekto yan? Marami pang nakabaras. Tulungan mo ako. Hindi ako makahinga. Ayoko. Takot ako sa mga ganyan. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Bigla namang napaupo si Leo nang maramdaman niyang lumalawlaw ang kanyang pribadong bahagi at tila ba tinutusok ng kung anong matutulis na bagay ang mga yon. Ramdam niya na tila may humihilang puwersa sa kanyang bituka. Pareho silang nagpumalahaw sa sakit na sinabayan pa ng pagkamatay ng ilaw. Lumakas din ang ulan at sunod-sunod ang kulog at kidlat. Maya-maya pa, may naririnig na silang mga yapak at iyak ng sanggol na animoy pabalik-balik sa labas ng kwarto. Sabel, minumulto mo na ba kami? Mahal, huwag naman ganito. Nagsisisi na ako. Mahal na mahal kita. Nagkamali lang ako. Natukso lang ako, mahal. Tama na. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Ang sakit. Tama na. Ano ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Patay ka na. Patay ka na. Hindi mo na magagawa pang agawin ng magandang buhay na nararapat para sa akin. Samantala. Aba, ilusyonadang babae ito Masyadong matapang. Kinukulang pa yata sa sakit. Sige, pagbibigyan kitang lintik ka. Ano pa ba? Gagawin kitang diyosa ng mga tsaka. Sweetie, tama na yan. Masyadong malakas ang ulan. Alam mo namang hindi ako makatulog kapag hindi kita katabi. Bukas mo na lamang tapusin ang pambabarang mo na yan. Sandali lamang, sweetie. Ito na nga't ililigpit ko na. Abay, pambihira naman talaga, oo. Tumanda na tayo't lahat-lahat ay hindi ka pa rin masanay na wala ako sa tabi mo. Kapag ganitong umuulan, kinakabahan akong tumabi sa'yo at baka masundan pa si Gilbert. Sus Mariosep namang misis kong ito, oo. Huwag mo naman akong pine-pressure at kita mo tong likod at tuhod ko, hindi ko na nga gaanong maiunat ng husto. Kinabukasan, suot ni Isabel ang magandang bestida. May mga kasamang pulis at gayon din sina Mang Homer at Gilbert. Hinalughog nila ang buong kabahayan para hanapin sina Beth at Leo, na noon ay nasa isang kwarto
at dumadaing dahil sa sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Nagulat sila nang bumukas ang pintuan at nakita ng dalawa si Isabel. Bakit parang gulat na gulat kayo? Isabel? Oh, buti naman at nakikilala niyo pa ako. Kumusta? Yak, ano ba yan? Ano ba't napakaraming suka? Ang lansa, kasing lansa ng pagkatao niyong dalawa. Bakit buhay ka pa? May sa demonyo ka ba? Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng may sapusa lang talaga ako? Kasi sa pagkakaalam ko sa ating dalawa, ikaw ang demonyo. Mga mamang pulis, hulihin niyo na ang mga kriminal na yan. Mahal, maawa ka. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga nagawa ko. Natukso lamang ako. Nakakaawa naman ang asawa ko. Gusto ko nang maniwala dyan sa ipinagmamalaki mong pagmamahal mo. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Namatay ang anak natin dahil sa ginawa ninyo. Pinagtangkaan niyo ang buhay ko at hindi ko makakalimutan kung paano niyo ako inilibing ng gabing yon para takasan ang mga kasalanan ninyo. Hindi ko kayo mapapatawad kahit lumuha pa kayo ng dugo. Matapos sabihin ni Isabel ang mga katagang yun, nagulat naman ang mga pulis nang bigla na lang naghihiyaw ang dalawa sa sakit, kasabay ng pag-agos ng masangsang na dugo mula sa kanilang mga mata habang pinupunasan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Asawa mo pa rin ako. Bitawan niyo ako, ano ba? Tanggalin niyo to! Hayop ka, Isabel! Lumapit ka dito! Tutuluyan na talaga kita! Sorry, dahil hanggang ganyan na lamang ang kaya mo. Kahit anong gawin mo, hindi hahayaan ng Diyos na magtagumpay ang mga sakim na katulad mo. Sinira mo ang pamilya ko, pinatay mo ang anak ko, kaya magdusa ka. Mabubulok kayong dalawa sa kulungan at araw-araw ipaparamdam ko sa inyo ang kabayaran sa pagkamatay ng anak ko hanggang sa bawian kayo ng buhay. Makalipas ang 1 buwan, muling binuhay ni Isabel ang punerarya sa tulong ni Namang Homer at Gilbert. Pinabalik din nila lahat ng mga dating tauhan na matagal nang nagseserbisyo sa naturang punerarya. Hindi makapaniwala ang mga yon sa sinapit ni Isabel sa sarili niyang asawa at kaibigan. Ngunit mababakas ang tuwa sa mga mukha nila nang makitang ligtas at unti-unti nang nakakabangon ang babae. Isang araw. Mahal, ikaw ba yan? Salamat at naalala mo akong dalawin dito. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Buhay ka pa pero yung katawan mo naaagnas na. Nandito ako para sabihin sa'yo na malaya na akong gawin ang lahat ng gusto ko. Pwede na ulit akong bumuo ng pamilya. Mag-asawa na hindi kasing sama mo. Yan ba talaga ang gusto mo? Wala ka man lang bang nararamdaman na awa para sa akin? Nagpapatawa ka ba? Bakit ako maaawa sa'yo? Limot mo na ba kung anong ginawa mo sa akin? Kasi ako kahit anong mangyari, nakamulat man o nakapikit, naaalala ko lahat ng kahiyupang ginawa niyo sa akin ng babaeng yon. Kinasusuklaman kita, at kahit mamatay ka man sa harap ko, ni ka titing na luha walang papatak, dahil baka sakaling maibsan pang galit ko kapag tuluyan ka nang nawala sa mundong ito. Hindi ako makahinga. Tulungan mo ako. Nang makita ni Isabel ang kalagayan noon, sa halip na tulungan at maawa, ay tinalikuran niya na lang yun. Hindi ko na obligasyon kung ano pang mangyayari sa'yo. Dahil sa mata ng batas, tapos na tayo. At mula ng gabing yon, tinapos ko na ang ugnayan ko sa isang traidor na katulad mo. Matapos pumunta sa kulungan, tumungo naman siya sa isang mental hospital kung saan naroon ang dati niyang matalik na kaibigan na si Beth. Nakatulala yun at halos hindi na siya makilala. Ang unfair ng mundo. Yan ang lagi mong idinadaing sa akin noon.
Pero ang totoo, kaya yun ang pakiramdam mo kasi hindi ka marunong makontento. Alam mo ba, sobrang minahal kita bilang kaibigan. Ni minsan hindi kita pinag-isipan ng masama. Para na nga kitang kapatid, di ba? Pero nagkamali ako. Akala ko pareho tayo ng intensyon sa isa't isa. Akala ko kaibigan talaga kita, pero isa ka palang ahas. Kaya kung ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, kulang pa yan. Sana nga naalala mong lahat eh. Sana hindi ka pinapatulog ng konsensya mo sa lahat ng mga kasalanan mo. Humakbang na patalikod si Isabel nang biglang nagsalita si Beth. Sorry. Patawarin mo ko, Isabel. Nilingon niya lamang yon at tinitigan ang malalim na mga mata ni Beth habang patuloy na kinukutkot noon ang mga sugat sa kanyang kamay. Sana ganun lang kadaling burahin lahat ng kasalanan mo sa akin. Sana may babalik din ng buhay ng anak ko sa paghingi mo ng kapatawaran. Ito na ang huling beses na magkikita tayo dahil kahit mahirap, gusto ko na magsimula ulit. Gusto ko na kayong burahin ng tuluyan sa buhay ko. Samantala. Psst! Tumahimik ka! Bakit ka ba iyak ng iyak? Isabel, ano ba? Patahanin mo nga yung anak mo. Leo, halika na. Iwanan na natin sila. Oo, ako mahal mo, hindi si Isabel. Tay, si Leo po asawa ko. Leo, huwag ka nang mahiya. Magmano ka na sa tatay ko. Hoy, baliw ka ba? Salita ka ng salita, wala ka namang kausap. Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw. Makalipas ang 2 taon. Tita, kumusta po kayo? Bakit po parang ang lungkot nyo na naman? Hindi naman. Pagod lamang ako kaya... Gusto nyo po ba yakapin ko kayo? Alam nyo po, kapag malungkot, hinahag lang ako ni Tatay Gilbert, tapos masaya na po ulit ako. Talaga? Patingin nga kung nakakawala ng lungkot ang hug mo. Ayan, happy na po ba kayo? Oo naman. Happy na ako. Salamat ha. Salamat kasi lagi mo akong pinapasaya. Siguro kung buhay yung baby ko, magiging kasing bait at kasing bibo mo rin siya. Hindi po ata effective yung hug ko sa inyo. Baka kailangan nyo rin ng hug ni Tatay Gilbert. Ha? Ikaw talagang bata ka. Hindi pwede yon. Ikaw lang ang pwedeng i-hug ng tatay mo kasi anak ka niya. Pero sabi po ng teacher ko, pwede natin i-hug yung mga love natin. Sabi po ni Tatay, love ka niya eh. Ay, nakalimutan ko. Lagot, secret pala namin yun ni Tatay. Huwag niyo po akong isusumbong, ha? Popoy, anak, mukhang kinukulit mo na naman ng tita Isabel mo ah. Hindi po. Sige po, pasok po muna ako sa loob. Pasensya ka na sa kakulitan ng anak ko ha. Nako, wala yon. Napapasaya niya nga ako eh. At saka, kanino pa ba naman magmamana ng kakulitan yon? Di ba sa tatay? Uy, hindi ah. Babe ako nung bata ako. Kung ganon, Eddie, hindi nga siya nagmana sa'yo. Alam mo bang may sikreto na sinabi sa akin ng anak mo? Sikreto? Ano yun? Secret nga eh. Ay, sige, pasok muna ako ha. Hoy, sandali. Saan ka pupunta? Ang torpe naman nito. Ay... Nang makapasok si Gilbert sa bahay ay nagpalakad-lakad yun at hindi mapakali. Binato yun ni Aling Diday ng maliit na unan ng kanilang sofa. Hindi ka ba titigil sa kakalakad? Abay, nahihilo na ako sa'yo. Hindi mo ba nakikitang nakaharang ka? Nanonood kami nitong tatay mo. Yan ho ba nanonood? Ang lakas na hong makahilik eh, oh. Sabi ko panoorin mo, hindi matutulog ka. Kapag ako nainis ay hahayaan kita matulog dito. Ikaw naman, Gilbert, ano ba't parang sinisilihan yung puwet mo? Wala ho. May iniisip lang po ako.
Ay, aba, pumasok ka na sa kwarto mo't naaalibadbaran ako sa'yo. Yung anak mo patulugin mo na't maaga pa ang pasok noon bukas. Nakaraming katok muna yun sa kwarto bago binuksan ni Popoy na animoy kinakabahan. Poy, anak, sabihin mo nga sa akin, may sinabi ka ba kay Tita Sabel mo tungkol dun sa sikreto natin? Tatay, sorry po, kasi... Hindi ko naman po sinasadya na sabihin sa kanya. Huwag po kayong magalit sa akin. Ay, pambihira ka naman talagang bata ka, oo. Nakakahiya. Ay, matulog ka na nga. Galit po kayo, tatay. Hindi. Sige na, matulog ka na. Tingin, galit po kayo eh. Hindi nga ako galit. Galit ka, tatay eh. Sorry na po. Bah, umiyak pa talaga. Tahan na, magagalit pa ang lola mo kapag narinig kang umiyak nun. Ilang sandali lamang ay agad nang nagbukas ng pinto si Aling Diday. Bakit umiiyak ang apo ko? Pinalo mo ba? Pinalo ka ba ng tatay mo, apo ko? Hindi po. Gilbert, umayos ka. Malilintigan ka sa akin. Nanay talaga, mas mahal pa yung apo niya kaysa sa akin. Dati ako kapag umiyak, pinapalo niyo na ako agad eh. Tapos tong apo niyo ayaw niyong paluin. Aba, nagrereklamo ka ba? Hindi naman ho sa ganun. Sinasabi ko lang. Ay, kinaumagahan. Gilbert? Hoy, ano ba? Iniiwasan mo ba ako? Ay, hindi ah. Bakit naman kita iiwasan? Ano ba yun? May iuutos ka ba sa akin? Sus, kunwari ka pa. Ang sabihin mo, iniiwasan mo talaga ako. Ay, oo na. Pasensya na. Alam mo na yung totoo. Kalimutan mo na lang yun. Bakit naman? Dahil ba hindi yung totoo? O naduduwag ka lang? Ay, siyempre, totoo. Kaya lang, alam ko namang hindi pa itong tamang panahon. Alam kong hanggang ngayon ay hindi ka pa rin handa na kalimutan ang nakaraan mo. Baka nga, sa kabila ng lahat, mahal mo pa rin si Leo eh. Ano ka ba naman? Matagal nang patay si Leo. Ay, sa totoo lang, hindi madaling kalimutan ng lahat, pero nagpapasalamat ako dahil nagawa ko. At hindi totoong mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Kung ang buhay may hangganan, ganun din ang pag-ibig. Nakakalungkot isipin, pero yun ang totoo. Minsan, mahal talaga tayo ng tao at mahal din naman natin, pero hindi pa rin tayo nakakasiguro. Ang tamang tanong kasi ay hanggang kailan tayo mahal ng mga taong mahal natin. Darating at darating kasi ang panahon na susubukin ang isang relasyon. May darating na bago, mas nakahihigit, mas kamahal-mahal, kaya nakakalimutan tayo. Hindi natin pwedeng ipilit na maging sapat ang sarili natin sa taong hindi marunong makontento at makita ang halaga natin bilang isang tao. Kung nagbabago at nawawala, ibig sabihin, hindi pa yung totoong pagmamahal. Kaya nga nagbago at nawala dahil baka nga may iba pa talagang para sa'yo, para sa atin. Kung sakali bang ligawan kita, tatanggapin mo ba ako? Kung sakaling tanggapin kita sa buhay ko, iiwan mo rin ba ako? Kaya mo bang manatili sa akin? Isa lang ang alam ko, kapag nagmahal ako, mananatili ako. Alam mo, hindi lang siguro nakita ni Leo dati kung gaano siya kaswerte na ikaw ang naging asawa niya. Naging mahina lang siya, pero ako, sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Mula nung gabing hinukay ka namin ni tatay, alam ko sa sarili ko na hindi ko na kayang mawala ka pa sa paningin ko, na sana naglakas loob na agad akong umamin sa nararamdaman ko noon. Hindi mo na sana sinapit ang sakit na pinaranas sa iyo ng Leo na yun. Nangyari na ang mga nangyari. Siguro nga lahat na nangyayari may dahilan. Kung hindi man ako pinalad noon, malay mo sa pangalawang pagkakataon. Kasama ka. Isang matamis na ngiti at mahigpit na yakap na lamang ang naitugon ni Gilbert kay Sabel. Sa kabila ng takot sa nakaraan, muling sinubukan ng babae na magmahal sa pangalawang pagkakataon.
Dahil sa mahal siya ni Gilbert, hindi niya na napansin na unti-unti na siyang nakakalimot sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Muli niyang naramdaman maging buo, masaya at mahalin ng tama. Makalipas ang 3 taon, nagpakasal sila sa simbahan at hindi nagtagal ay dininig ng Diyos ang isa sa matagal niya ng hinihiling. Ninenervyos ako, sweetie. Lumabas na kaya ang apo natin? Hindi ko alam, sweetie. Ninenervyos din ako. Sana naman ay manahin ng apo ko ang kagwapuhan ko. Kahit yun na lang at wala naman akong ari-arian na may papamana sa kanya. Patingin nga ng pagmamukha mo. Ay, wag na. Hayaan mo nang manahin niya ang kagwapuhan ni Gilbert. Tutal ako naman ang kamukha ng anak natin. Hindi ka na nahiya magpamana ng itsura mong yan. Kung hindi nga kita mahal, siguradong laging sira ang umaga ko. Akalain mong sa tagal natin ay ngayon mo lamang nasabi yan. Nakakasama ka naman ng loob. Bahala ka na nga dyan. Hoy, saan ka pupunta, Homer? Abat, masyado ka namang matampuhing gurang ka. Kapag ako nainis, papatulan na talaga kita. Ay, ano ba naman kayo? Kinakabahan na nga ako ng sobra-sobra nagagawa niyo pa talaga magbangayan dito. Ang tatay mo kasi, masyadong sensitibo. Ba't nagsasabi lang naman ako ng totoo? Masyadong nag-iinarte. Nakakasakit nga naman kasi talaga kayo ng feelings, Nay. Pasensya naman. Hindi ko kayang ipilter tong bibig ko Bahala kayo. Basta ako hindi na makapaghintay na makarga ang apo ko. Makalipas ang 3 oras. Abat ang apo ko, manang-mana sa pinagmanahan, para lamang akong nakaharap sa salamin. Ay, sweetie, hoy, galit ka pa ba? Huwag ka na mag-inarte dyan. Lumapit ka na dito. Masyado ka naman nagtatampo, hindi na bagay sa edad mo. Tingnan mo itong apo natin. Hindi ba? Sabi ko sa iyo Apo, ang lola mo, huwag kang matatakot sa lola mong yan, ha? Kita mo, sama talaga ng shhh. Sasabat pa Baka mamaya magulat itong apo mo. Ay, pambirang buhay ito. Kayong dalawa talaga. Ay, nako, kahit kailan. Kumusta ka na, love? Sobrang nag-alala na ako kanina. Ako rin naman, pero nilakasan ko ang loob ko para sa anak natin at para sa mahal na mahal kong asawa. Thank you, love, ha? Masayang-masaya ako. Sana makauwi na tayo at sigurado ako na matutuwa si Popoy. Yun! Ang ganda ng kwento. Tsaka, grabe yung mag-asawang matanda, nakakatawa, di ba? Dahil dyan, meron tayong shout-out. Simulan po natin kay Lent TV2. Na-miss ka po ng kwentong Enteng. Hi kay Pureza Tagiwalo, kay Maria Thiris Alimios. Hi kay Girl Tesay. Hello kay Jeneline Jacobe, kay Ruby Mar Policarpio at Alvin Alejandro. Hi kay Barhel del Rosario. Hi kay Mel Ryan Bolanos. Hello din po kay Mirna Ranrio, Sachong Viñas Tricano Maribel Orpilia family from RV Tiong. Hi po kay Ana Hapina, kay Leia Albao, kay Josephine Ordiz, kay Rhea Marimar at Virgie Gail. Hi po kay Maria Benitez, kay Belen Malbas, sa Office 2 family, Philp, Dolly, Erica, Patrick, Janet at Randy from Track Capacity. Hello po kay Josefina Fuelias, kay Delia Alion, kay May Espiritu, kay Margie Banosong. Hi kay Sara Cañete, kay Ed Tito, Boss Ate Jean at Boss Deng from Junel Fuentes. Hi po sa Eskultura Garments, kay Rin Jonah from Tata Pinoy TV. Hello po kay Rowena Loon from Kuwait. Hi kay Jubel Baldonasa, kay Kaloy Carpon, Heidi Tamidles, at
si Ison Tamidles from Charson Tamidles. Hi po kay Janet Cisneros, kay Kat Burglar Cutie, kay Febe Ranyada, kay Carolina Silorio, kay Jaren Beter. Hello po kay Anily 1988, kay Celino Makiling, Dizon Valdez, Domayan Ambrosio, Abediencia at Kakalda family from Connie Kakalda. Hello po kay Glefe Penel, kay Celestina Siguya, kay Rosalina Bagayong. Hi kay Elizabeth Dungka, kay Alma Naong, kay Mary Anyao, kay Jennifer Mauricio, kay Chris Alcantara. Hello po kay Cecil Vlog, kay Chat Advincula, Sean Fahilan, kay Jessica Rojas, kay Joe Fernando from Patrick Dordas, kay Resel Galope, kay Beth Mercado, kay Era Choi. Hi po kay Sineth Gregas. Hello kay Hira Mini. Hi po kay Shauma TV. Hi Bru, ako si Bru, kumusta ka? Hi po kay Manny Maniego, kay Mamiliana Nalugon, kay Anesita Esidto, kay Lady Sparrow Taurus. Shout out kay Amy Bug, kay Melanie Rosales from Raimundo Rosales. Hello po kay Cecil Sabroso, kay Lourdes Ali, kay Ninita Fajardo, kay Sid BDH. Hi po kay Cliven Dubalan, kay Candida De Balucos, kay Maria Lee Nakagawa, kay Jenny Espine, kay Maria Magdalena Tagakay, kay Faye Piguero, kay Bicolana Magayon, kay Doris Estander. Hello po kay Mercedita Balana Reyes, kay Ruel Bangabanga, kay Des Limbo, kay Arabella. Hello kay Jessel Colamar, kay Jency, kay Annalisa at Ella Heda from Hong Kong. Hi po kay Dimples Yumi, kay Lucille de Lima. Shout out kay Chloe Abalos, kay Raquel Hasigawa, kay Sharon Makabadbad, kay Jesus Alegre. Hello po kay Miguel TikTok. Hi kay Manuel Arenque from Daisy Dularte. Hi kay Mirna Alfaro, kay Richard Cayon from Wifey Rosalina Bugayong. Hello kay Patty Tiago, kay Emma Ruth Manyakap, sa Buendia family, Jenny May, Billy Ray at Ray Buendia from Lucy Buendia. Shout out kay Susan Mangalus from QZ. Hi kay Catherine Alinsag, kay Jocelyn Sagrado from John Paul Cataros. Hello po kay Sakinia TV. Hi kay May Espiritu, kay Malu Hapin, kay Cresilda Sotil, kay Del na high blood. Hi po kay Christy Gaitan, kay Oria Atienza, kay Jennifer Sacris. Happy birthday po sa masipag na pamangkin ni Elvira Malakas. Hi po kay Kurt Mina, kay Kuya Hamdan. Hello kay Beth sa Garcia family at Hermosa, Bayambang, Pangasinan from Geraldine Eyano. Hi po kay Nelia Badidles. Hi kay Mami from Doha, Qatar, kay Gemma de Ocampo, kay Rain, kay Marisa Villanueva, kay Account. Hi po kay Princess AJ12. Hello kay Elsie Magsino, kay Filipina Palsario, sa Rojas family from Domeng Rojas. Hello po kay Rosana Bibit. Hi kay Jerilyn Byron, kay Lorena Mallorca from Kathleen Joyce Mallorca. Hi po kay Elizabeth Sumalinog. Hi kay I Love Traveled, sa Seveliana Tamagos family from Janice Tamagos. Hi kay Resty Esquivel at Lynn Salvidar. Hello po kay Jennifer Candelario. Hi kay Rachel Nishio, kay Ami Viray, kay Roxanne Ladion, kay Edna Kitts Garcia Tiokson. Hi po kay Mary Ann Moralina. Shout out kay Nancy Eligoyo, kay Vilma Bautista, kay Janet Catalogo de Lima, kay Lian Hagos. Hi po sa Blue Ocean Garments from Gumamela, Brazil. Hi po kay Lucy San Jose. Shout out kay Sydney Crosswind, kay Connie Cruz, kay Al, Ricky, June, Elaine, Jeff, Mike, Leslie, May, at Rosalie Clemente. Hi po kay Sandra De Pedro, kay Bernadette Cruz, sa Barlita family from Analu Barlita, kay Odeza Alfin. Hello po kay Hilario Patra Hasmin.
Hello din po kay Reden Garcia and Jinky Baruga at kay Jess Ariola. Para po sa mga hindi natin na shoutout, marami pa po tayong susunod na video. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.